So mga kapatid, ang pamagat po ng pagbubulay natin ay buhay na pag-asa sa panahon ng kawalan ng katiyakan. So, buhay na pag-asa. Yan po yung pagbubulay natin. At yung teksto ay matatagpuan natin sa 1 Peter chapter 1 verses 3 to 9. No? At ito po, sinasabi, nilin ko po ang lahat ay tumayo. Samahan niyo po ako sa pagbasa ng ating pagbubulay sa hapon ito. Isang buhay na pag-asa. Pasalamatan natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo dahil sa laki ng habag niya sa atin. Tayo ay binigyan niya ng isang panibagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo. Ito ang nagbigay sa atin ng isang buhay na pag-asa na magmamana tayo ng kayamanang hindi masisira, walang kapintasan at di kukupas na inihanda ng Diyos sa langit para sa inyo. Sa pamamagitan ng inyong pananampalataya, iingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos habang hinihintay ninyo ang kaligtasang nakahandang ihayag sa katapusan ng panahon. Ito'y dapat ninyong ikagalang dahil na maaaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Ang ginto, bagamat nasisira, ay pinadadaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman ang inyong pananampalataya na higit na mahalaga kaysa ginto at sinusubok upang malaman kung ito'y talagang tapat. Sa gayon, kayo'y papupurihan, dadakilain at pararangalan sa araw na mahayag si Jesucristo. Hindi niyo siya nakita, ngunit siya ay inibig ninyo. Hindi pa rin ninyo siya nakikita hanggang ngayon, ngunit sumasampalataya kayo sa Kanya. Dahil dito'y nag-uumapaw na ang inyong puso, sa inyong puso ang kagalakang di kayang ilarawan ng salita, sapagkat tinanggap na ninyo ang bunga ng inyong pananampalataya, ang kaligtasan ng inyong buhay. Tayo po ay nanalangin. Aming Diyos, aming Amang makapangyarihan sa lahat, o nga po, maraming salamat sa biyaya ng buhay na ibinahagi kami sa aming mga higaan ngayon, Panginoon. At naririto kami, Panginoon, sama-samang makikinig ng inyong mensahe. Salamat po sa pribileyo na kami ay nakarating sa lugar ito, malayang nakapagpupuri at makakapakinig ng inyong mensahe sa bawat isa sa amin. Samahan niyo po kami sa pakikinig, makita namin ang aming mga sarili, Panginoon, at kung ano ang inyong mensahe sa bawat isa sa amin, Panginoon, at nawa ang mga mensahe nito ay magbago sa aming mga buhay at makita namin at masunod namin ang inyong kalooban sa bawat isa sa amin. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Makakaupo na po tayo. Ang sulat po ni Apostol Pedro dito po sa bahagi ito ay isinulat niya sa mga Kristiyano sa panahon po ng matinding pagsubok. Ito pong mga panahon na ito ay dito na inuusig ang mga mananampalataya. Nakakaranas na po sila ng kawalan ng mga tahanan, wala ng trabaho dahil nga po inuusig sila. Pag po sila nahuli, sila po ay kukulong at maaaring sila po ay pahirapan at magdudulot po sa kanila ito ng kamatayan. No? So matinding pressure ang mga panahon ito at pinipressure sila na talimuran ang kanilang pananampalataya. At kung titingnan natin ngayon mga kapatid, ang ating pong kapaligiran, ang daming pressure. No? Marami pong pressure sa ating pananampalataya. No? Maraming tao ang natatakot. No? Maraming tao ang nagkakaroon ng anxiety. Anxiety. Yung di mapakali, no? Baka hindi rin kayo makatulog. Iisip nyo yung mga namamasukan na nagdadrive, no? May sasakyan, magkano na kaya ang diesel bukas? No? Magkano na kaya ang gasolina bukas, di ba? So, nagtataasan po ang lahat ng mga kapatid. At
hindi natin alam kung hanggang kailan po itong ating pong crisis, no? At nakakalungkot, no? Kung gusto nyo magka-anxiety, manood kayo ng balita sa Pilipinas. I highly recommend it, and you will be anxious. 100%. No? Kung sanay naman na kayo, okay lang kayo, bahala kayo. No? Pero nakaka-anxious po talaga. No? Nakikita natin na walang masakyan, ang haba ng pila sa MRT. No? Yung iba na papapicture doon sa gasolinahan, di ba? Para ipakita yung 159. No? 159 per liter na sa Pilipinas ang diesel. So, marami pong kawalan ng pag-asa, kawalan ng parang may kinabukasan pa ba. So, nakakalungkot po ang mga nangyayari. Pero sa ganito pong konteksto, pinapaalala ko sa atin ni Apostle Peter, no? Na sabi po niya, purihin ng Diyos, tayo binigyan niya ng isang buhay na pag-asa sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus. So, yung pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus, mga kapatid, ito po ay hindi lamang basta pag-asa, kung hindi buhay na pag-asa. So, ang ating pong pagbubulay, mga kapatid, ay ano ba yung buhay na pag-asa? No? Kasi maaaring ang lahat sa atin ay may pag-asa, pero anong klaseng pag-asa ba ito? And si Peter po, ang itinuturo niya sa atin kung ano ba ang ibig sabihin ng buhay na pag-asa. Una, ito po ay nakabatay sa muling pagkabuhay ni Jesucristo. Ito ay nakabatay sa muling pagkabuhay ni Jesucristo. Kaya nga po sinasabi natin, napakahalaga po ng resurrection. Dito po sa verse 3, binigyan niya tayo ng bagong kapanganakan tungo sa isang buhay na pag-asa sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo mula sa mga patay. Mga kapatid, ang pag-asa po natin ay hindi po ito haka-haka. Nakakalungkot nung maraming nagsasabi, hindi naman talaga nabuhay si Kristo. At yung ibang mga pilosopo, in the first place, ang sabi pa, hindi daw naman talaga ipinalo sa krus si Kristo para mamatay. No. Kaya wala talaga daw bangkay. No. So, nakakalungkot pong marinig ito sa mga hindi mananampalataya. Pero mga kapatid, ito po ay totoong nangyari. At pinatutunayan po ito ng mga witnesses. No. Alam niyo ba, 500 witnesses po doon sa scripture na pinagpakitaan ng ating Panginoon ng sabay-sabay. Makikita niyo yan sa book of Corinthians, so in 1 Corinthians, habang dinidescribe ito ni Paul. So, hindi po ito isang haka-haka. Ito po ay pangyayari, mga kapatid. At ito po ay nakatayo sa tunay na pangyayari ng muling pagkabuhay at dito po nakasandig ang ating pananampalataya. Ang sabi po doon sa 1 Corinthians 15 verse 14, at kung si Kristo ay hindi muling binuhay, walang kabuluhan ang aming pangangaral at walang katuturan ang inyong pananampalataya. Mga kapatid, ito ang reason kung bakit tayo narito. Kung hindi po nabuhay si Kristo, hindi na tayo dapat nagsiservice. Hindi na tayo dapat nagtitipon-tipon dito. No? Walang kabuluhan ang ating pananampalataya. No? Kasi hindi totoo. Hindi siya Diyos. No? Walang silbi ang lahat ng pagpapagal natin kung hindi nabuhay na muli ang ating Panginoong Jesus. No? So, mga kapatid, kung si Kristo ay nabuhay, siya po ang dahilan ng ating pag-asa. Ang ating pag-asa ay buhay din. Amen? Sabihin mo nga sa katabi, buhay ang pag-asa. Buhay ang pag-asa. Mukha bang buhay ang katabi? Mukha bang buhay tayo? Amen. So mga kapatid, ano ba ang
ito ay may katiyakan ng isang walang hanggang mana. Sino pa yung imamanahin dito? Sino? Wala! Oh. Yung mga buhay pa magkulang dyan, may mamanahin ka na. Si Tita Nieves, hindi mapakali kasi mukhang maraming iniwan pa eh. No. Ayan. So, maraming mamanahin. No? So, yung manang sinasabi dito mga kapatid, hindi po ito yung material na bagay. No? Ang sabi po dun sa 1 Peter 1 verse 4, at isang mana daw, ang hindi nasisira, walang dumis at hindi kumukupas. So, pag ang mana nyo hindi nasisira, walang dumis at hindi kumukupas, hindi po yung pamana yun sa lupa. No? Kasi ito pong mana na to, ito po yung pamana sa buhay na walang hanggan. No? Mga kapatid, ang pangako po ng ating Panginoon is eternal life. No? Hindi ito mababawasan, hindi ito kukupas. At ang sabi dun sa 1 Corinthians 15 verse 19, no? Ito yung madalas kong kinuquote natin doon sa mga gusto lamang sa lupa. No, narinig niyo na ba yun? Yung mga gusto lang sa lupa, basta kami sa lupa lang, masaya na kami. No, ito po yung sinasabi lagi ng Biblia patungkol doon. In 1 Corinthians 15 verse 19, kung ang pag-asa natin kay Kristo ay para lamang sa buhay na ito, tayo na ang pinakakawawa sa lahat ng tao. So imagine, kaya nga diba, ano ang sense na makuha mo ang lahat ng yaman sa mundo? Diba? So, sinasabi lamang mga kapatid na yung mana po na ibibigay sa atin ay hindi dito sa mundo ito. At kung ang pag-asa mo ay dito lamang sa mundo ito, sabi, tayo na ang pinakakawawa sa lahat ng tao. Kaya pag hindi ka naniniwala na mayroong buhay na walang hanggan, kapag hindi ka naniniwala na mayroong pangakong alangit na makakasama natin ng Diyos, tayo na ang pinakakawawang tao sa lahat. Diba? So mga kapatid, ang buhay na pag-asa ay hindi nakatali sa mga bagay na temporal. Ang buhay na pag-asa po hindi lamang dito sa mundo ito. Ano ba mga kapatid? Sa ating pong pangatlong puntos, ito ay iniingatan ng kapangyarihan ng Diyos. So, minsan sa ating pong buhay pananampalataya, as we go to our walk with God, sinasabi natin yung pananampalataya ay regalo. No? Yung ating pong maging ang ating pag-asa, no? Sometimes ay sabihin natin nayayanig. Meron na ba dito na hindi nayanig yung pag-asa? No? Kahit minsan, no? Sa buong buhay mo, hindi ba nayanig yung pag-asa nyo? Yung pag-asa nyo, kahit saan. Makakapag-asawa ko kaya ako. Ganun. Makakapag-asawa kaya ako ng maganda, ng mayaman, ng mabait. Diba? Yayaman pa kaya ako. Marami tayong mga pag-asa ganyan. Pero anumang klase yan mga kapatid, nayayanig at nayayanig yan. Pero ang sabi po, yung pag-asa pinag-uusapan natin mga kapatid, sabi po sa verse 5, kayo ay ingatan ng kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. No? Kaya yung Biblia, alam mo ba, talaga ang Biblia, ang banal na kasulatan mga kapatid. Di ba sabi, faith, hope, and love. No? Faith, hope, and love. Lagi iyang magkakasama mga kapatid. No? Package din yan. Kaya nga, kung dun sa mga kabataan, kung kayo magkaanak na puro babae, gandang pangalan na, faith, hope, love. Diba? Tatlong babae. Meron ako, yun nga yung pinimento ko minsan, may kumpare kami sa Pilipinas, no? Ganun yung pinangalan niya. No?
Nagkaroon siya ng anak na 4. Ang problema yung pang-4, hindi ko na alam ang pangalan eh. Lalaki yung pang-4. No? So, nahirapan siya magpangalan kasi faith of love, perseverance. Ganun siya. No, Percy. Pwede ba na ang pangalan at palayo Percy? No, 4 ang anak. No? Perseverance. Faith of love, perseverance. Kompleto. So, ang sabi mga kapatid, iingatan daw. So, napakahalaga po ng may faith. Diba? Kasi pag wala tayong faith, mga kapatid, paano maiingatan ang ating pag-asa? Kaya na, it all goes together eh. Kung wala tayong pananampalataya kay Kristo, paano tayo magkakaroon ng pag-asa? Diba? Kung wala tayong paniniwala na siya yung namatay, muling nabuhay, nasaan ang pag-asa? So mga kapatid, ang sabi po, if we have this faith, we have this hope. No? Hindi lang po tayo yung humahawak sa Diyos. Marami kasing katuruan, no? Na yung ang tao daw lagi nasusunod. No? Kahit maging sa ating doktrina, sa ating sektang pinaniniwalaan, bagamat tayo ay naniniwala sa free will, mga kapatid, ang kamay po ng Diyos, ang siya pa rin may hawak ng ating pananampalataya. Siya pa rin ang may hawak ng ating buhay. Did you know, brothers and sisters, the most dangerous place in the world? Alam niyo ba yun? Saan ang pinaka mapanganib na parte ng mundo, ng universe, o ng anuman sa lugar? Saan yung pinaka mapanganib? Ang sabi po ni Corrie ten Boom, si Corrie ten Boom, madalas natin nakupunto kasi siguro sa mga Christian figures o character na nag-exist, no? Na totoong nabuhay. Siya po yung isa sa mga survivor ng Holocaust. Alam niyo ba yung Holocaust? No? Yung mga pinatay ng mga Hudyo. No? Yung pamilya niya ay isa doon sa mga namatay. No? At yung kapatid niya. No? So, talagang imagine yung hirap at yung pinagdaanan niya. Ang sabi niya, the safest place, sabi dito, the safest place on earth is in the center of the will of God. And the most dangerous place is when you are outside the will of God. Para na sinabi na ang mapanganib na parte na lugar sa mundo ay yung wala ka sa kamay ng Diyos. Amen? Yun yung pinakamapanganib na lugar, yung wala ka sa kamay ng Diyos o doon sa kanyang kalooban. Sabi, the will. The most dangerous place is when you are outside the will of God. Kaya nga, ang nakakalungkot ngayon, talagang iniitsapwera na, inilalabas na talaga ang Diyos sa buhay. At yun, ang nakikita natin ngayon, yan na ang dulot, no? Ang dulot nito sa mundo, ang kaguluhan. So imagine, if we are all at the will of God, natin talaga lahat tayo sa kamay ng Diyos. Yung lahat ng tao ay ginagawa yung kalooban ng Diyos, mga kapatid. We are at the safest place, di ba? Walang krimen, walang gera, walang sakuna, lahat ay maayos. So mga kapatid, iingatan po ng Diyos yung ating pag-asa niya. Kung patuloy tayong nasa kamay niya, kung patuloy tayong mananampalataya. At yung pang-apat, ito ay nananatili kahit sa gitna ng pagsubok. At dahil nga, mga kapatid, iniingatan ng Diyos. Imagine natin tayo sa kamay ng Diyos. So, we are in the hands of God. Yung kung ating kagalakan ay mananatili.
ipaparaphrase natin ang sabi dito, kahit na kayo'y nalulungkot sa iba't ibang pagsubok, no? Upang ang inyong pananampalataya ay masunguan na kapuli-puli. Ang pagsubok, mga kapatid, ay hindi hadlang sa pag-asa. Ang problema kasi pag tayo na doon na sa testing time, no? Nahihirapan na tayo. Di ba, ang sabi natin doon sa binasa natin kanina, yung ginto, no? Ang ginto, bagaman nasisira, ay pinapadaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman ang inyong pananampalataya na higit na mahalaga kaysa ginto ay sinusubok upang malaman kung ito'y talagang tapat. So mga kapatid, ang pagsubok po ay bahagi ng ating pang-araw-araw na buhay. Sino ba yung hindi sinusubok dito? Wala. Ala ko, meron eh. Sarap kaya yun, wala kayong testing. No? Pero minsan, mga kapatid, matakot din kayo. No? Nung dumating din ako sa part na ganyan eh, sabi ko, bakit? Ba't okay? Parang okay naman ang lahat. Ba't wala namang testing? No? No. Nung dumating naman ng mga testing, sunod-sunod. No? Kaya minsan, huwag kayong ipakampante, ha? Pag, pastor, wala naman. Okay lang, walang mga problema, walang mga pagsubok. Tuloy lang, no? Kabahan kayo dyan. Baka naman, dahil kaya hindi kayo sinusubok, malayo kayo sa Diyos. Kumbaga kaya kayo hindi pinapansin. Kasi akin na ito eh. Nag-gets nyo ba? Akin na ito eh. Hindi ko na ito kailangan subukin. Akin na ito eh. Kabahan na kayo dyan. Kaya minsan naman, pag kayo maraming struggle, maraming pagsubok, i-grab nyo yan. It's a time to be strong. No? Yung testing, mga kapatid, bahagi yan ng buhay natin. Kaya, ang sabi, diba, nanitibay, nalalaman kung dalisay, nalalaman kung tapat. Diba? Kaya nga madalas nating sabihin yung illustration, kung parang sa school lang yan, diba? Kung walang mga exam, diba? Paano kayo bibigyan ng grade? Diba? Kung walang mga recitation o walang mga ginagagawa sa inyo, di ba paano kayo i-evaluate? Ganun din yan. At hindi rin nangangahulugan, mga kapatid, na kapag tayo nasa Panginoon, magiging maayos ang lahat. No? Sometimes, sabi ko nga sa inyo, may mga tao na kapag binabago na siya ng Diyos, nung alam ng kalaban na sa akin pa to, diba? Hindi kayo tinitesting, no? Nagkaroon na kayo ng turning point sa buhay nyo, nakilala ng Diyos. Nangyari naman, sunod-sunod na yung pagsubok, yung mga problema. Ang makikita nyo naman doon, mga kapatid, ay maraming kong gustong ituro ang Diyos sa atin. Maaaring ito ay bahagi ng pagbabago gustong gawin sa atin ng Diyos. Kaya po hinahayaan niya yung mga pagsubok na yun. Kaya nga, mga kapatid, ang tunay na pag-asa ay hindi po nawawala sa panahon ng hirap. Kung hindi, ito po ay lalong tumitibay sa panahon ng mga pagsubok. So, yung ating panglimang puntos, ito po ay nagdudulot ng kagalakan hindi maipaliwanag. Pastor, parang ang hirap yata yan. Kaya nga hindi maipaliwanag eh. Dumadanas ka na ng paghihirap, pagsubok. May kagalakan pa rin. Diba? Imagine niyo yung unang panahon na sinabi ng mga unang mananampalataya. Tayo nasa Italy. Sino na nakapunta sa Coliseo? Siguro naman lahat kayo nakapunta na ng Coliseo. Tagal na natin dito. No? Yung hindi pa nakakapunta, kagabi, magpapa-excursion tayo doon. Yung mga hindi pa nakakarating. Kaya wala ha. Lahat nakarating ha. Alam niyo ba kung ano
nagaganap doon sa Coliseo na yun? Yung mga unang mananampalataya, no, noong panahon ni Emperor Nero, ginawa nila doon ng parang ng mamahalin. No? Pinakakainsan yun. No? At yung mga tao doon, no, para magkaroon ng ilaw yun, yung mga mananampalataya, sinisilaban ng buhay. Imagine, ganun kahirap, ganun katindi yung mga paghihirap na dinanas ng mga unang mananampalataya doon. Just for their faith. Diba? No? Kaya minsan nakakalungkot samantalang tayo konting hirap lang. No? Kasi pastor, malayo. No? Kasi pastor, mahirap yung ganito, mahirap yung puro mahirap. Pero sila, no? Dili mo, siguro, kung merong papasok dito, no? Sino mananampalataya dito? No? Ay, si pastor na ako naman. Baka gano'n, no? Pero kidding aside, brothers and sisters, imagine, no? Imagine those people who live before us. No? Na ganun katindi yung pag-asa nila, ganun katindi na, pero kahit panirapan sila, no? Isa lang naman eh, alam niyo ba, isa lang naman, tapos na problema nila eh. Pinapag-denounce lang sa kanila yung pananampalataya. Kaya talikuran nyo lang yung pagiging paniniwala nyo kay Kristo na muli siyang nabuhay. Alam niyo ba yun lang yun eh? No? Alam niyo ba, the greatest issue that time, no? Hindi kasi talaga daw nabuhay si Kristo. Wala kasing bangkay eh. Kaya sinasabi, pag ikaw mananampalataya, no? I-denounce mo lang na nabuhay si Kristo. Na hindi totoo. No, sabihin mo lang na hindi totoo at malaya ka na. Pero hindi mga kapatid eh. Talagang para sa kanilang paniniwala yun, para sa pag-asa nila, no? Yung pag-asa na kahit sila sunugin, kahit sila patayin, eh mayroong buhay na naghihintay sa kanila. No? And that's the living hope, mga kapatid, na meron yung mga tao yun. And sana ganun din tayo, mga kapatid. Kaya, sa kabila po ng lahat ng mga paghihirap, ay meron silang joy. Sabi doon sa John 20 verse 29, nung sinabi sa kanya ni Jesus, no, ito yung famous line, no, na kasama doon sa pinerform ng mga mens. No? Yung mga umuwi na, hindi napanood, no? Si Rob, napakagaling. So, ako kahit ako na-amaze ako doon sa performance ni Rob eh. Nabigyan nila ng interpretation yung si Brother Dodo naman, pagtusok na gano'n. Yeah, acting din, no? So, hindi namin ini-expect talaga na manalo sila. Pero talagang nanalo. Ganon sila kagaling. No? So, yung ipinakita doon mga kapatid, no? Ang sabi nung buong istorya na yun eh, nung isa yun doon sa mga mapapalad, nung sabi, naniniwala ka na ba dahil nakita mo ito? Pinagpala silang lahat, sila hindi nakakita, gano'y naniwala. So, kasi doon sa, doon kay Thomas, di ba? Saka kay Jesus. Kailangan magtutup. Pero mga kapatid, tayo na mga hindi nabuhay ng unang panahon, yung mga unang mananampalataya na sinasabi natin na sinunog, inusig, no? Maaaring hindi nila talaga personal na nakita ang Diyos. Pero naroon sila sa area at pinatunayan ng mga kakilala nila na muling nabuhay ang Diyos. Ang ating Panginoong Hesus, ang sabi, mapalad, no? Kahit hindi nakita ay naniwala. So, ganun tayo mga kapatid. Yung kagalakan natin, hindi po ito nakabase sa sitwasyon. Kaya nga lagi natin sinasabi na magkaiba yung happiness and joy. Diba? Pwede kang maging happy, no? Kasi meron pa nito, meron pa niyan. Nakadepende sa sitwasyon, yung happiness. Pero yung joy, mga kapatid, yung kagalakan ay nakadepende sa relasyon. Amen? So we need faith.
magbibigay sa atin itong buhay na pag-asa. Kaya po, ito po yung kaibahan ng saya. Yung malalim na kagalakan. Dahil po, ang tunay na kagalakan ay galing sa Diyos. So brothers and sisters, in the midst of uncertainties, piliin po natin maniwala. Let us choose to believe. Kahit sabihin na ganito yung kapaligiran natin, maniwala tayo. Patuloy tayo magkaroon ng pag-asa. Alalahanin natin na yung pag-asa natin at kasiguraduhan ay nakasandig po sa ating Panginoon Jesus. Huwag po tayong maalig dito sa mundong ito. Yung mga trabaho natin, yung kahit gaano man karaming naipon natin, yung mga relasyon natin sa mga mahal natin sa buhay, lahat po ito, pansamantala. Lahat ng meron tayo, maging ang ating mga kalusugan, pangsamantalang lahat yan mga kapatid. Pero yung tayo po ay nasa Panginoon, tayo ay may paniniwala sa ating Panginoong Jesucristo. Yung pag-asa natin ay nakasandig sa Kanya. Hindi po ito magbabago. Yakapin po natin yung mga pagsubok. Just embrace. Kaya nga yung mga, minsan yung devotion ng mga kalalakihan, kapag daw marami ng mga pagsubok, parang, wala yan. Di ba? Nakakabal na. Sino ba yung manhid na sa pagsubok? Wala pa naman. Wala pa naman, pastor. yung parang kabilang kanan na sinusunto ka ng ganun. Parang nakangiti ka lang. Minsan maganda rin sabitin natin yan, yung parang very strong na rin tayo sa mga pagsubok. Pero mga kapatid, patuloy natin ng panghawakan lamang sa kabila ng lahat ng pagsubok, bahagi po ito ng plano ng Diyos. Hindi po lahat ng masakit ay masama. Naniniwala ba kayo doon? Hindi lahat ng mga sakit sa buhay ay masama dahil minsan mga kapatid, meron po partisipasyon ito. Bahagi ito ng buhay natin bilang mananampalataya para panlingin ang ating pananampalataya. Mamuhay tayo ng may kagalakan kahit sa panahon ng mga uncertainties, mga kapatid. Mamuhay tayo kahit ng may kagalakan, kahit may mga pinagdadaanan tayo. Kahit mahirap umiti. Malay nyo si Brother Ted, kahit pangiti-ngiti lang yan. Pero hindi, wala naman masyadong problema. Ibili na naman ng motor yan. Kaya... Asawa na may problema. Ganun. Kahit marami tayong inisip, kanya-kanyang pagdadala lang yan. Minsan basta mga kapatid, ito lang yung masasabi ko, huwag lang tayo masyadong problema. Baka masyadong problema natin, marami tayong utang. Yun yung may iwasan na natin. Dapat habang tayo ay nagkakaedad, kumukunti na lang yung mga utang natin. Kasi dagdag yan, dagdag sa stress yan. Dagdag sa stress, yung maraming utang. Lalo yung utang na loob, lalong mahirap bayaran yan. Kaya yung mga utang natin. Dapat habang tumatagal tayo sa Italy, kumukunti na yung utang natin. Pero mga kapatid, yun nga, ano man yung kalagayan natin, patuloy natin yakapin yung plano ng Diyos. Tandaan natin, kapag tayo wala sa plano ng Diyos, mga kapatid, nasa tayo? We are at the dangerous place in the world. So, let us embrace kung ano yung plano sa atin ng Diyos. Mamuhay tayo ng may kagalakan, kahit may pinagdadaanan. Hindi po ibig sabihin na walang problema. Malabo po yun. Kapag tayo nawalan ng problema, we are 6 feet below the ground. Tandaan niyo yan. Pag nawalan na ng problema, malamang
hindi ka na humihinga. Kaya hindi po pwedeng mabuhay na walang problema. Pero every problem, brothers and sisters, is an opportunity. No? Opportunity po ito to praise God. Amen? Kasi doon mo makikita na pagtagumpayanan ko ito dahil sa Panginoon. Kaya pala ginusto ni Lord yun, may plano pala siyang mas maganda sa akin kung hindi nangyari ang problema ito. Hindi pala ako magiging mananampalataya. Something like that. Lagi ganun ang buhay mga kapatid. And we must remember that. Hindi po ibig sabihin na may kagalakan ay wala ng problema. Ang ibig sabihin po ng may kagalakan tayo dahil meron po tayo matibay na sandigan. Amen? Kaya ng Diyos ko. Ayaw mabiggal. Wala ng problema, hindi kaya ng Diyos. So mga kapatid, ang buhay ng pag-asa ay nakaugat sa muling pagkabuhay ni Kristo. Nakatuon ito sa walang hanggang mana. At ito po yung buhay na walang hanggan. At tandaan natin mga kapatid na God is taking care of us. Pinapangalagaan ng Diyos yung pag-asa na ito. Pinatitibay tayo sa mga pagsubok at ang mga pagsubok na ito ay nagbubunga sa atin ng kagalakan. Brothers and sisters, in times na maaaring mawalan tayo ng pag-asa, ito lang ang dahilan. Maaaring nawawalan din tayo ng pananampalataya. So mga kapatid, tayong mga mananampalataya ay may kakaibang dala. Ano yung dala natin? Hindi yung dala sa handaan. Hindi take out, hindi take home. Ang dala natin, kakaibang dala natin mga kapatid, kahit saan tayo magpunta. No? Sino man yung mga kasalamuhan natin, sa ating mga buhay mga kapatid, ay meron tayong dalang buhay na pag-asa. Hindi ito nawawala, hindi ito natitinag, hindi ito namamatay. Dahil po ang Diyos natin, ang ating Panginoong Jesucristo ay buhay, ang ating pag-asa ay buhay. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Banal na Espiritu. Amen.